Mula po dito sa ating tinutuluyang hotel ay sinundo po tayo ng ating napakabait at mapagpakumbabang Chinese na kaibigan upang bisitahin ang national animal na lungsod ng Chengdu, ang giant panda. Ang Chengdu ay tinaguriang home of giant panda dito sa China. Mabuti na lamang po at may mga kaibigan po tayong taga rito na may magandang kalooban. Dahil kung wala po, ay mahihirapan po tayong libutin ang magagandang tourist spot dito sa China. Dahil sa lawak po ng lugar. At bukod pa doon, ay ang language barrier. Dahil hindi lahat ng Chinese ay marunong mag-Ingles. May mangilan-ngilan lamang ang marunong magsalita ng Ingles. At kahit kasama mo si Huang magtanong, ay mahihirapan kayong magkaintindihan. Kaya't kung pupunta kayo dito sa bansang China bilang turista, ay mas mainam na kumuha kayo ng tourist guide at mag-hire ng sasakyan upang makarating sa mga nais nyong puntahan ng mga tourist spot dito, upang ang pagdalaw sa China ay maging masaya at hindi malilimutang mga alaala na minsan sa ating buhay ay nakapasyal tayo sa pinakamaunlad at pinakamalaking bansa sa ating planeta. Mukhang malapit na po tayo sa ating pupuntahan, mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, matapos ang medyo mahaba-habang biyahe. Did you know that this car will cost, in the Philippines, it will cost around 8 million pesos? In the Philippines, this car will cost around 8 million pesos. Yes. Ang sasakyan daw na ito ay nagkakalaga ng 8 million pesos sa Pilipinas. Pero sa palagay ko, mas higit pa. Plus taxes. The top of the line, the most expensive car, like, it will only cost around 2.5 million pesos. Malapit na po tayo, mga kabayan. Malapit na po nating makita ang giant panda na simbolo ng siyudad ng Chengdu. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, nandito po tayo ngayon sa Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Ito po ay matatagpuan sa Chengdu, Sichuan, China. Mula po nung dumating po tayo kagabi, ay ito po ang kauna-unahang nating pinisyalan na isa sa mga sikat na tourist attraction upang makita po natin ang panda na tanging sa bansang China lamang natin makikita. Naglagay na po ng hairband na panda ang aking apo bilang souvenir ng aming pagpunta rito sa bansang China. Time check po tayo, mga kabayan. Ngayon po ay alas 8:55 ng umaga. Dito sa Xinchuang, Chengdu City, dito po sa probinsya ng Sichuan, sa timog kanluran ng bansang China. Ang temperatura po natin sa ngayon ay nasa 14 degrees centigrade. Ngayon po ay November 5, 2025. Ngayon po, mga kabayan, ay nasa loob na po tayo ng Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding upang makita po natin ng malapitan ang panda. Yung pong nasa unahan po natin na babaeng Chinese na naka-backpack po ay siya po ang ating tourist guide na ay siya po nagpapaliwanag sa atin kung anong klaseng hayop po ang panda. Meron po tayong earphone sa ating tainga upang mas malinaw niya po
na masabi o may kwento na hindi na po kailangang sumigaw siya. Parang mahaba-haba pong lakaran ang ating gagawin para makita lamang ang panda. Marahil mga kabayan ay mapapansin nyo sa paligid na napakaraming mga iba't ibang uri ng kawayan dito sa Giant Panda Breeding Center. Alam nyo ba mga kabayan na dito sa China ay meron silang 534 bamboo species at ang 374 species ay tanging sa China lamang makikita. At ang pinakapopular dito ay ang Moso bamboo or cherry bamboo na kadalasang ginagamit sa construction, paggawa ng furniture, papel at ang labong bilang pagkain. At ang popular naman na kawayan dito sa Pilipinas ay ang kawayang tinik. Yes, they don't have white spots. Ito pong madadaanan natin ngayon, nasa bandang kanan po natin. Ito po ang sinasabi niyang yellow bamboo. Ito po siya mga kabayan. Alam niyo ba mga kabayan, kakabsat, kasangkayan? Sa pagiging malaking puno o mataas na puno, ang kawayan o bamboo, ito ay nabibilang sa pamilya ng mga damo o grass sa salitang Ingles. At ang kawayan, ang isa sa tinuturing na pinakamabilis tumubong damo sa buong mundo. Ang kawayan dito sa China ay simbolo ng katapatan, pagpapakumbaba, kabutihan, katatagan, at lakas na kahit ang malakas sa bagyo ay hindi kayang patumbahin. Giant panda. Mga kabayan, papasok na po tayo sa kulungan ng giant panda. Sana po ay lumabas po ang giant panda sa kanyang kinalalagyan at magpakita po sa amin upang maging sulit naman po ang aming pagdalaw dito sa bansang China. Mga kabayan, kapsat, kasangkayan, wala po akong maintindihan sa mga sinasabi nila dahil wala po akong alam kahit isang salitang Chinese. Mga kabayan, parang may pinagkakaguluhan po sila doon. Tingnan po natin mga kabayan, baka nagpakita na ang giant panda. Hahanap po tayo ng magandang pwesto Panda. upang makita po natin ang malapitan ang giant panda. 那里啊，这竹子那里中间挡到了，在吃竹子。人家在吃饭。 Sa wakas mga kabayan, ay nagpakita na ang giant panda. Ayun po, nasa may puno po, tingnan niyo po. 走吧。录完了。你好。 Pasensya na po mga kabayan, hindi po natin makunan ng maayos dahil marami pong tao sa ating harapan. Mga kabayan, tingnan nyo, mayroon pang isang hayop doon, yung kulay brown. Hindi ko malaman kung ito ay panda o pusa. Itanong po natin sa ating tourist guide kung anong klaseng hayop yan. Dahil
Ang alam kong panda ay kulay puti na may kulay itim na balahibo sa kanyang paa at katawan, na may dalawang bilog na balahibo na kulay itim sa kanyang mata. Ang giant panda, ang pinakapaborito niyang kainin ay ang kawayan o bamboo, na nasa 99% kinakain niya ang dahon, sanga ng kawayan at ang labong o bagong tubong kawayan. Dahil sa mababang nutritional value ng kawayan, ay kailangan niyang gumugol ng 16 na oras bawat araw upang kumain ng 26 to 84 pounds ng kawayan. Sa kabila ng pagiging herbivorous ng giant panda, ang digestive system niya ay carnivorous. Paminsan-minsan ay kumakain din siya ng isda at maliliit na hayop sa gubat. Ngayon po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ay sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito upang hilingin sa inyo na mag-subscribe upang lalo pong lumawak ang nakaalam ng ating munting channel. Ito po mga kabayan ay tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo at lalo ko pong pag-iibayuhin ang pag-upload ng mga kapaki-pakinabang, nakalilibang at kapupulutan na mumunting kalaman ng mga video. Maraming salamat po. Ang giant panda ay kabilang sa pamilya ng mga oso na tinatawag na Orsidae. Siya nga po pala mga kabayan, ito po yung nakita natin kanina. Ang tawag daw po dito ay red panda. Ito po mga kabayan, kakabsat, ay mas maliit kaysa sa giant panda. Ang red panda ay matatagpuan lamang sa silangang Himalayas at timog kanlurang China. Ito ay tumitimbang ng 3.2 kilo hanggang 35 kilo. Ito'y halos kasing laki lamang ng ating haalagang pusa sa bahay. At ang ikinabubuhay ng red panda ay ang pagkain ng kawayan o bamboo, prutas, halamang ugat, at itlog. Ang red panda ay nabibilang sa taxonomic group na tinatawag na Ailuroidae. Ang red panda ay mailat at mapag-isa. Ang red panda ay kabilang na sa mga hayop na malapit nang maubos dito sa mundo o endangered species.